sa sitwasyon. Hindi ko talaga pwedeng hayaan ang daddy ko sa kamay ng babaeng yun. Sana mamatay na siya ng tuluyan, no? Para talagang ligtas na tayo. I filed the case against you. Dahil sa pagnanakaw mo sa daddy ko. Ayoko makulong, tulungan mo ako. Kailanman, walang nananalong masasamang tulad niyo. Ano bang gusto mo? Hayaan mong dumalaw kami sa daddy. Kung pumayag ka, iuurong ko ang kaso sa nanay. Lumaban ka para sa mga nagmamahal sa'yo. We're waiting for you. I suggest ang gawin natin is bypass surgery immediately. If we don't, baka maging unconscious na lang siya indefinitely. Mas mabuti pa sa akin wala siyang malay pero buhay siya. Kaya sa operahan ninyo. Mas makikinaba kapag wala siyang malay. Kasi hindi mo masasabi sa amin lahat ng kalokohan niyo. Pipirma lang ako ng consent sa pagpapa-opera ni Robert sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Isuko mo ang ownership ng supermarket at isaalin mo sa pangalan ko. Nag-consult na ako sa abogado. Nasa iyo daw ang majority ng shares ng supermarket at yun ang gusto kong ibigay mo sa akin. Betsy, para mo na rin sinabi na isuko ko lahat ng pinaghirapan ng parents ko sa'yo. This is their legacy. I can't do that. Gusto kong i-secure ang future ng anak ko. Kapag naoperahan si Robert, magigising siya at alam ko hindi niya pa rin ako tanggap bilang ina ng anak namin. Kaya gagawin ko to alang-alang sa anak ko. Huwag ka magtago sa pagiging ina mo. Mas sabihin mo, mukha ka lang talagang pera. Ang dami mong satsat, Gina. Ang dami nasasayang na oras. Nasa peligro ang daddy mo. So, anong desisyon mo? Ibibigay mo ba ang shares mo sa supermarket? O mananatiling lantang gulay si Robert sa ospital? Nagpapatawa ka ba? Hindi ko isusuko lahat ng pinaghirapan ng parents ko sa'yo. So ano, hahayaan na lang natin si Robert? Akala ko baka pakanan niya ang iniisip mo. Bakit parang nag-ibang ihip ng hangin? Dahil ba assets niya ang habol mo? So ang lumalabas ikaw ang mukhang pera? Hindi ko hahayaan na kamkamin mo lahat ng pinaghirapan ni Daddy. Yan ang hirap sa'yo, Gina. Masyado kang praning. Palagi mo na lang akong pinag-iisipan ng masama. Kasi yung ka naman talaga, Betsy. Kahit magtago ka pa sa pagiging ina mo, may sungay ka at buntot ka pa rin. So ano? Tumatanggi ka? Hahayaan na lang natin ang daddy mo? Okay. It's your choice. Ako naman nagmamalasakit lang ako bilang isang asawa. Dalhin mo sana sa konsensya mo ang nangyari sa daddy mo. At huwag ka sanang patahimikin. Dahil wala kang ginawa para sa kanya. Wala kang kwentang anak. Kung talagang mahal mo ang daddy mo at gusto mo siyang maligtas, ibibigay mo ang hinihingi ko. Alalahanin mo, Gina, wala ka ng oras. Obvious na obvious. Talagang walang ibang habol yung Betsy yan kundi ang pera ng daddy mo. Ha? Talagang mga gahaman sila. Makakapal. Hinigipit nila ako kasi alam niyang importante sa akin yan. At alam niyang nakapangalan sa iyong supermarket. Pwede kang magdesisyon na wala si Dad. Mga hayop talaga. Mga ganin. At ano naman ang gagawin nila dyan sa negosyo ng daddy mo? Eh hindi naman nila alam paano patakbuhin yun dahil wala silang malasakit para doon. Hindi lang basta-basta supermarket yung para kay Dad. He poured his heart and soul and life into that place. Karami niya ang mama ko doon. At yung mga tao, yung mga empleyado, pamilya na ang turing ni Dad sa kanila. Ipagkakatiwala ba natin sila kay Betsy? Pero desisyon mo pa rin yan, mahal. Ikaw pa rin ang masusunod. Ako, Hindi ko alam, mahal. Kasi kung hindi ko isusuko ang supermarket, ano naman si Daddy? wag na wag kang papayag, Gina. Huwag ka magpapabuli doon sa babae na yon. Baka may iba pang paraan para maipang-opera mo ang daddy mo. Nagkakagulo na talaga. Kinuwento sa akin ni Kuya, gusto na daw kunin ni Betsy yung supermarket kay Ma'am Gina. Talaga ba?
Pero sigurado ako, hindi papayag si Ma'am Gina dyan. Eh kaso, ginigipit ni Betsy si Ma'am Gina. Ginagamit niya yung kalagayan ni Sir Robert eh. Kawawa naman si Ma'am Gina. Kailan kaya matatapos to? Sunod-sunod na ang pagsubok sa pamilya nila. Windang na windang si Gina ngayon sigurado. Pinamaliit niya kasi tayo eh. Hindi niya alam mas mautak tayo sa kanya. Kitang-kita kanina na hirap siyang magdesisyon. Nagpapakatagtag lang yun. Pero sa loob, kinakain siya ng matinding pag-alala para sa daddy niya. Sa tingin mo ba bibigay siya sa'yo? Bibigay niya kaya sa'yo yung supermarket? Dahil hindi ko na kaya. Ayokong pabayaan ka. Mahal na mahal kita, Dad. Anong ginawa niyo sa daddy ko? Daddy! Inatake siya sa puso! Please, gawin niyo lahat para mabuhay ang daddy ko. Gagawin namin ang lahat. Dad, sorry. I wasn't there for you. Dad, lumaban ka ha? Mahal. Mahal, wala na akong choice. Wala na si Betsy. Bibigay ko na sa kanya ang supermarket. Ito. Ibigay ko na sa inyo yung gusto niyo. O, di ba, Gina? Mabilis lang. Tama ang naging desisyon mo. Isa lang pakiusap ko. Huwag kang magkakamaling pabayaan ang supermarket. Bigyan naman ako ng respeto ang negosyo ng pamilya ko. Huwag mo nga maliitin ang kakayahan ko. Anong kakayahan niya sinasabi mo? Kakayahan ng mga agaw ng asawa? O kakayahang manglimas ng pera ng iba? Makapagsalita naman, akala mo kung sino. Uy, Kapatid ka lang. may malasakit ako sa kapatid ko. Hindi ako kagaya ninyo, mga walang konsensya. Maniwala man kayo at sa hindi, wala kaming masamang intensyon dito. Ginagawa ko lang to para ma-secure ang future ng anak. Talaga ba? Noon pa man mukha na kayong pera. Mga mapagsamantala kayo eh. At nagsalita ang matino. Bakit, Gerald? Hindi ba't pinagsamantalahan mo rin ang kahinaan ko? Wala akong ginawa na hindi mo ginusto. Pero ginawa mo akong parausan at pagkatapos iniwan. Tama na, ayoko na marinig lahat yan. Si Daddy na lang ang iniisip ko. Gusto ko matuloy ang operasyon niya ngayon din. Oo na, Gina, huwag kang atat. I will sign the consent ASAP. Pero may kailangan ka pang isang gawin. Gusto ko ng formal na turnover. Nagtataka siguro kayong lahat kung bakit nagpatawag ako na meeting ngayon. At biglaan. Well, I just wanted to tell you in person, all of you, that I'm officially stepping down as president ng Rodriguez Supermarket and bilang may-ari din, I'm stepping down. Hindi ito madaling desisyon para sa akin. Sa tagumpay at sa hirap ng supermarket natin, kasama ko kayo. Not only as my employees, pero bilang pamilya ko din. Ma'am Gina, kung wala kayo ni Sir Robert dito, wala na rin po kami dito. Kaya nyo. Kaya nyo, naniniwala ako. Lalo na sa'yo, Maki. And you, Julia?
Pati ikaw, Tolets. Gusto ko magtulungan kayo. Kayong lahat. Alang-alang sa Sir Robert nyo, na never naman kayo pinabayaan. Kahit kailan. Gina, ngayong aalis ka na, sinong papalit sa'yo? Tsaka, sino na po ba ang bagong may-ari ng supermarket? Mommy! Sabi dyan. Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa supermarket.